po siya kumakain. Pero hindi ko alam. Hindi pa punta sa kalsada yung takbo ng aso. Punta sa bundok. Hello mga ka-idol, magandang gabi po. Sa totoo lang po mga ka-idol, hindi ko alam po anong gagawin ko kasi hindi naman po siguro lihin sa inyo na umuwi na po ako ng bundok po mga ka-idol, pero alas 9 pa lang po dito at burn out po lang kuryente. Pero mga ka-idol, may kakaiba akong naririnig sa paligid kaya ako nag-video para nakabahan po ako, pero hindi ko alam kung ano yung nandun sa labas. Pero nandito na po ako sa kwarto po mga ka-idol, pinapakiramdaman ko po kung ano yung nasa labas po. Tsaka syempre po dito kasi mga ka-idol, pag malayo sa kapitbahay, malayo din sa mga kung naririnig po meron pong sa bubong. Dahil po ako lang po mag-isa dito, so hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko mga ka-idol. Parang sumisikip po yung dibdib ko. Hindi ko naririnig po mga ka-idol. Hindi ko alam kung mga tao o basta po siguro yung video ko na to, hindi ko lang to papatayin. Bubukas ko lang to siya hanggang sa magbukas yung ilaw kasi parang kakaiba po yung naramdaman ko mga ka-idol. At saka o diba? Rinig niyo po ba? Yan. O yung mga ka-idol, pasensya na po, marami po nagsabi sa akin na bakit po ako bumalik sa bundok at marami namang trabaho doon sa pero sa ngayon po kasi mga ka-idol, hindi na ako nagtrabaho kasi wala na akong trabaho. Tapos syempre naman po nahirapan ako mag-provide ng mga pambayad ng bahay, pambayad ng ilaw at saka kung ano-ano pa, marami kasing kailangan po, nandoon po kayo kaya sana po maintindihan nyo rin po ako. Pumunta po ako dito, hindi rin po ito bahay ko, kumbaga nagre-rent pa rin po ako dito, pero hindi naman to as in bundok na bundok talaga kagaya doon sa amin, pero medyo may pagkabundok rin to dito. Wala naman dito mga ka-idol, wala naman akong napapansin na kakaiba ng mga bandido man. May naririnig po ako na alam niyo naman po kasi dito alas 9 pa lang ng gabi po mga ka-idol. Alas 9 pa lang ng gabi dito. So ngayon, napakaaga pa na parang may ganun kang maririnig. Tapos dito po kasi ngayon mga ka-idol, run out at wala po akong flashlight. Tapos hindi rin po safe yung bahay na to kasi kawayan lang po yung nakapalibot dito. Kumbaga syempre syempre dahil sa bundok, pero nag-rent pa rin po ako dito. Kumbaga lumipat lang ako ng mas na bahay, yung simple lang good kay doon kasi sa kabila marami nagsabi na ang ganda ng bahay ko, mama na ako ganito. Lumipat po ako dito mga ka-idol, pero nakakatakot na dito. Paggabi naman po is ngayon lang ako may napapansin
Kaya ako nag-video ng gabi, pero sa umaga naman po is wala. Wala naman din, natural hindi naman yun silang naman, wala naman akong, siguro mga ka-idol, mga ano pa lang ako dito. Nasa 2 weeks pa lang ako dito natutulog. Kumbaga, 2 weeks pa lang ako dito na nakatira. Noong unang mga araw, may napapansin din akong kakaiba, pero wala naman, hindi ko naman masyado iniisip. Pero ngayon po talagang, as in, naririnig niyo po. Kasi, ako po kasi alam naman ng lahat ng kapitbahay dito na may isa lang ako. Pero sa tingin ko is, hindi adik. Hindi naman mga adik. Hindi naman mga tao. So, basta mga ka-idol, burn out po kasi dito at wala talaga ang ilaw at hindi ko alam kung anong oras babalik yung ilaw. Kaya naisipan ko na lang pong mag-video para marinig niyo po kung ano man yung kakaiba na narinig ko. Napakalakas po ng tunog. Napakalakas ng tunog at napakalakas ng hakbang. Parang para marinig niyo po kung sabihin niyo, tinatakot ko yung sarili ko, pero nakakakaba pala po ganito. Tapos yung alam mo, ikaw lang isa, tapos wala pang ilaw. Tapos yung sobrang dilim ng iwan ko mga ka-idol, tabangin ko ninyo. Tinatawa ko lang, pero kung naririnig mo, makalapit lang. Malapit lang sa akin. So, alam niyo po mga ka-idol, wala akong protection sa akong pagalingan road. Pero, mabilis kong narinig at naparamdaman. At wala akong anting-anting. Pero, naramdaman ko na parang may kakaiba. Kung naririnig niyo po, hindi pa akong maglalagay ng boses na pero siguro kung maririnig niyo rin po ito. Talagang mga kakaiba. Ko lang po kasi mag-isa dito sa bahay, siya burn out po. Kailangan ko talaga siguro ko talaga siguro ng solar. Wala ko idol protection sa sarili ko, kaya simple rajud kumaga kung alam niyo lang po, medyo may kalayuan nga to dito sa mga kapitbahay. Medyo may kalayuan nga to dito yung bahay ko. Yung may-ari po nito is matanda na pero may anak siya na nasa ibang bansa. Tapos sila is pumunta siya sa bayan kasama yung yaya niya. Pero may yaya siya. Tapos yung bahay po daw na to is meron ng 3 tumira pero umalis din. Kumbaga pang-4 na po ako sa lumipat dito, pero hindi ko alam kung bakit. Pero yun ang mga ka-idol, may naririnig ako na. Kaya nga po ako nag-video. Siguro sana naririnig nyo rin po. Kaya ako nag-video kasi parang may kakaiba ako naririnig dito. Yung hirap po mga ka-idol is wala akong protection. Hindi po ako babalik ng po mga ka-idol. Marami nagsabi sa akin na huwag na daw akong bumalik sa pag-explore o hindi ko rin po yan masasabi mga ka-idol. Hindi na ako babalik sa pag-explore kasi sa ngayon kaya pa naman ng mga kaibigan ko. At siguro kung kailangan na talaga, bakit pa hindi?
Ano yun? Yung bahay ko pa naman mga ka-idol, plywood siya, tapos napakarupok niya. Baga, isa lang kaano mo dito. As in, lulusot ka na kaagad. Ano lang po talaga to yun. Tapos, iniisip ko yung sa baba kasi hindi siya matibay. Baga, mga kawayan na parang hindi ganun-ganun, parang hindi sahig-sahig lang siya. Hindi bali po mga ka-idol, ituturo ko po kayo nito. Dito sa bahay sa sunod, ipapakita ko po sa inyo kung gaano to kalayo sa bayan. Kapag bababa po ako, magbibideo po ako pabalik dito sa bahay para makita niyo po kung saan ako at kung gaano to kalayo sa dati kong tinirahan. Sobrang layo po talaga, siguro mga sa dati kong tinirahan, siguro mga 45, halos mag isang oras po ang biyahe papunta dito. Medyo may kalayuan po, pero ano pa rin naman to, kumbaga bayan pa rin. Bayan pa rin siya pero may kalayuan nga lang. Medyo malayo na talaga sa bayan. Pag pupunta po ako ng palengke, napakalayo na po. Ano na talaga siya. Kung magmumotor ka, halos kalating oras. Halos kalating oras na siya. Medyo may kalayuan na nga to dito. Pero mas pinili ko dito kasi unang-una, naisip ko kasi yung ayoko na mas maingay masyado. Mga gusto ko yung sa simpleng bahay lang, simpleng bahay, simpleng buhay, parang ganun. Tapos ngayon po, 2 weeks pa lang ako, ngayon ko napansin na kung naririnig niyo po mga kaidol, mayroon pong nag-ano sa labas. Hindi ko alam kung ano. Ayoko rin malabasin dahil burn out niya. Tapos yung cellphone ko malulubat na. Ano lang mga ka-idol talaga. Nandito lang talaga eh. Medyo nakakakaba pag ganito. Parang medyo nakakakaba nga kasi ko. Inisip ko kasi mga kaidol, yung bahay kasi is napaka naririnig niyo po talaga. Kakaibang boses, kakaibang tunog. Hindi mga ka-idol, ano to eh, first time ko narinig to. Baga 2 weeks pa lang ako dito, magto 2 weeks pa lang ako dito na nakatira. Pero ngayon nag-burn out, no? Ngayon lang din naman nag-burn out. Kumbaga ngayon lang din nawala ng kuryente. So ngayon ko lang napansin. Syempre po, ano po na maraming puno dito. Kasi nga, napalibutan doon ng puno dito. Ng mga malalaking puno. Pero, hindi ako ganito yung pakiramdam ko ng mga unang araw, mga ilang araw. Okay pa eh, komportable ako, walang problema. As in ano. Pero ngayon mga kaidol, kung maririnig nyo, may kakaibang may kakaibang tunog. Yun ang mga kaidol, may mga inusik na yung aso. Yung aso, may alaga, may aso po dito nag-i-stay sa bahay. Hinabol niya kumakain. Pero hindi ko alam, hindi pa punta sa kalsada yung takbo ng aso, punta sa bundok.